Panukala ng ilang grupo na isama sa income tax exemption ang mga kumikita ng 500,000 pesos kada taon. Tunghayan sa report. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magpapalawak sa exemption sa income tax. Mula iyan sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero nakukulangan dito ang Makabayan Block. Sana raw ay tinaas na lang ito sa 500,000 pesos o yung mga nasa mahigit 41,000 pesos ang buwan ng sweldo. Kailangan ito dahil nga itong hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap, pero yung mga mababa ang kita, lalong bumababa because of inflation pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Dapat din daw ang mga bilyonaryo at malalaking korporasyon ang taasan ng buwis. Dapat din daw tanggalin ang excise tax at VAT sa mga pangunahing bilihin. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat exempted na sa tax ang mga kumikita ng di hihigit sa 50,000 piso kada buwan o 600,000 piso kada taon. Ibasura na rin nila ang 12% VAT sa kuryente at magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Pero ang pagbabawas ng buwis may kaakibat na nababawas sa revenue o kita ng gobyerno na ginagamit sa iba't ibang proyekto. Saan kukunin ng gobyerno ang pantapat? Merong income loss ka doon. Yes. Revenue loss. Pero saan mo kukunin? Mangungutang na naman ba tayo? Ang laki na ng utang natin. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang tax exemption. Base yan sa taya ng Finance Department. Para mapunan yan, ipinapanukalang itaas ang buwis sa vape at sweetened beverages. Plano ring magpataw ng buwis sa heated tobacco. Pati raw ang ilang single-use plastic, papatawan na rin ng buwis. Target ng House Committee on Ways and Means na sa Agosto, may pasana sa Kamara ang mga reforma sa buwis. CJ Torida, One North, Central Luzon.